Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, let's all pray. Nalangin po tayo. Our heavenly and merciful Father God who loves us, Banal at mahabagin namin Diyos sa mga nagmamahal sa amin. thank you for giving us the wonderful chance to listen to your word together with our brothers and sisters. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin upang pakinggan po ang inyong salita. We were sinners destined to hell, but now we got saved through the blood of Jesus Christ. We are really thankful to the Lord. Kami po ay mga makasalanan noon, subalit dahil po sa pagdanak ng dugo ng Panginoong Hesukristo, kami po ay naligtas. And this moment, all of us, we are present before you. This moment, we are before you. Sa oras po na ito, kami po ay yumuyuko po sa inyong harapan. So please open our heart so that we may understand your word clearly in our heart. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa sa amin, nang sa gayon po ay maunawaan po namin ang inyong salita. And also please let us realize what God's will is. At nawa po, Panginoon, ay hayaan niyo pong maunawaan po namin kung ano po ang inyong kalooban. So that we may achieve your will through our life. Nang sa gayon po ay matupad po ang inyong kalooban sa aming buhay. And we hope that your grace and your love will be revealed through our life. At nawa po, Panginoon, ay magkaroon po kami ng inyong biyaya at pag-ibig sa aming buhay. So we need your help and we need your power. Kailangan po namin ng inyong tulong at ng inyong banal na kapangyarihan. So please give us the heart, new mind, and please give us the new power. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng bagong puso, ng bagong pag-iisip at ng bagong kapangyarihan. So that we may continue to live for the glory of God. Upang makapagpatuloy po kami na mamuhay bago po ang kaluwalhatian ng Diyos. And Lord, we know that we are living at the end of time. Nalalaman po namin na kami po ay naninirahan sa mga huling panahon. That we can see all kinds of the signs of end of time. Nakikita na po namin ang iba't ibang signs po na malapit na ang panahon. So please let us be awakened spiritually so that we may realize what should we do. Gisingin niyo po ang aming espiritu upang maunawaan po namin kung ano po ang kailangan naming gawin. So through this time, we want to be refreshed so that we can continue to live for gospel. Sa oras po na ito, nawa po, Panginoon, ay ma-refresh po kami upang maunawaan po namin kung ano po ang kalooban niyo. And among the brothers and sisters, if there are some brethren who are afflicted, and if there are some brothers and sisters who are under suffering, please help them to be comforted through your word. At yung mga brothers and sisters po namin na hindi po namin kasama ngayon at may mga pinagdadaanan, nawa po, Panginoon, na ikaw lamang po ang gumabay sa kanila. And also please let us do our best to achieve your will in our church. At nawa po, Panginoon, ay gabayan niyo po kami upang matupad po ang inyong kalooban sa aming buhay. So we hope that the Holy Spirit is with us from the beginning to the end. Nawa po, Panginoon, ay sumaamin po ang banal na espiritu mula po sa simula hanggang sa wakas. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. In the name of the Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, kami po ay nananalangin. Amen. Amen. Okay, let's open Bible. The first, 2 Timothy chapter 2, verse 3. Buksan po natin sa ikalawang Timoteo, chapter 2. 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 3 at 4. 2 Timothy chapter 2, verse 3 and 4. Ikalawang Timoteo po, chapter 2, verse 3 and 4. Okay. Let's read together, 3 to 1. Makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito, yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Yes. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus.
Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito, yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Yes. The today topic is the good soldier of Christ. Ang pag-aaralan po natin ngayong araw ay ang kawal ni Kristo. Especially the key point of today is we should be good soldier. Ngayon po, kailangan po nating pag-isipan na tayo po ay dapat na maging mabuting kawal. Yes. According to the Bible, all Christians who got saved through the blood of Jesus Christ are like a soldier of Christ. Sinasabi po sa Biblia na lahat po ng mga taong naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay mga mabubuting kawal ni Kristo. But the Bible said we should be good soldier. Subalit sinasabi po sa Biblia na kailangan po tayo po ay maging mabuting kawal. Which means not everyone is good soldier, right? Ang ibig sabihin po nito, hindi po lahat ay mabuting kawal. So Tama among po? the brothers and sisters, they are good soldier, but some brothers and sisters are not good soldier. Sa mga brothers and sisters po, yung iba po ay mabuting kawal, subalit ang iba naman po ay hindi mabuting kawal. So this moment, through this time, I hope that you may check yourself who you are before God. Kaya sa oras po na ito, maasa po ako na siyasatin niyo po ang inyong sarili sa harap ng Diyos. Yeah. Am I good soldier or not? Ako po ba ay mabuting kawal o hindi? Yeah. This is the main topic today. Ito po ang ating paksa sa ngayon. So today, we are going to learn what is the meaning of the good soldier of Christ, and second, we should learn what we should do to be a good soldier of Christ. Kaya ngayong araw po, pag-aaralan po natin kung ano po ang kahulugan ng pagiging mabuting kawal at ano po ang kailangan nating gawin upang maging mabuting kawal ni Kristo. Yes, the very easy to understand, but the key point is we should be a good soldier. Madali lamang po itong intindihin, pero kailangan po nating pag-isipan yung pagiging mabuting kawal. According to the Bible, all of us are called as a good soldier. Sinasabi po sa Biblia na lahat po ng mga taong naligtas ay mga mabubuting kawal. So why the soldiers are needed? Why we need a soldier? Bakit po kailangan po natin ng mga kawal? Because there is enemy, right? There is an enemy. Dahil may mga kaaway po, tama po? Yeah, here in Philippines also there is a Philippine army, right? Dito po sa Pilipinas, may mga Philippine Army po, tama po? Tama po ba? Why we need a soldier? Bakit kailangan po natin ng kawal? To protect the Filipino from enemy. Am I right? Upang protektahan po ang mga Pilipino sa mga kaaway. Tama po? Yeah. If there is no army, it's very dangerous. Kung wala pong mga kawal, maaari pong maging delikado po ang mundo. If there is no enemy, no need a soldier. At kung wala naman pong kaaway, hindi na rin po kailangan ng mga kawal. So like this, why the Christians are soldiers of Christ? Kaya katulad po nito, bakit po ang mga Kristiyano ay kawal ni Kristo? Why God called us as a soldier? Bakit po tayo tinawag ng Diyos bilang mga kawal? Because there is enemy. Dahil may kaaway po. According to the Bible, there are three kinds of enemy in our life. Sinasabi po sa Biblia na mayroon po tayong 3 kaaway sa buhay natin. Yeah. Do you know who they are? Alam niyo po ba kung sino-sino po sila? Who is enemy to us? Sino po ang ating mga kaaway? Yeah, let's think about who are enemy. Pag-isipan po natin kung sino-sino po ang ating mga kaaway. Yeah. The world. Una po, ang sanlibutan. The second, Satan. Ikalawa po, si Satanas. And third, our flesh. At ikatlo naman po, ang laman. Yeah. Ako. Ang sarili ko po. Dili Pastor Choi. Myself. Ang sarili ko po. Yeah. My flesh is also enemy. Ang laman ko ay kaaway ko rin. So Christian life is a spiritual battle. Ang pamumuhay Kristiyano po ay spiritual na pakipagdigma po. So every day there is a spiritual battle.
Kaya't araw-araw po, nakakaranas po tayo ng spiritual na pakikipagdigma. So Christian life means the fighting against enemy. At ang pamumuhay Kristiyano po, ang ibig sabihin po nito ay pakikipag-away laban po sa mga kaaway. So let's think about then to be a good soldier of Christ. What should we do? Pag-isipan po natin kung para maging mabuting kawal ni Kristo, ano pong kailangan po nating gawin? Yeah, before we learn, let's think about when Israel people came out from Egypt, the Bible says they were called by God as a soldier. Pag-isipan po natin muna bago po ito, yung mga Israelita po, nung lumabas po sila sa Ehipto, tinawag po sila ng Diyos bilang mga kawal. Yes, please open Bible, Exodus chapter 7, verse 4. Tingnan po natin sa Biblia, Exodo chapter 7, verse 4. Exodus chapter 7, verse 4. Exodo chapter 7, verse 4. Okay, let me read. Ngunit si Faraon ay hindi makikinig sa inyo at aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan na mga anak ni Israel sa lupang Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang gawa ng paghatol. Yeah. So in this verse, I may lay my hand on Egypt and bring my armies and my people, the children of Israel. Sa verse po na ito, sinasabi po, aking ipapatong sa Ehipto ang aking kamay at ilalabas ko ang aking mga hukbo, ang aking bayan na mga anak ni Israel. Yeah, the Bible says, at the time God said, at the time of Moses, Israel people are my army. Noong panahon po ni Moses, sinabi po ng Diyos na ang mga Israelita ay aking hukbo. It means God knew there is enemy. Kaya't alam po ng Diyos na ang mga Ehipto po ang kanilang kaaway. Yeah. So in the wilderness, after Exodus, the Israel people fought against Amalek. Kaya't sa lumang tipan po, sa panahon po, sa ilang po, nung lumabas po ang mga Israelita, nalalaman po nila na ang kaaway po nila ay si Amalek. And also in the land of the promise, the land of the Canaan, also there were 7 kinds of the tribes. At dun po naman sa lupaing ipinangako, ang lupain ng Kanaan, nalalaman po nila na may 7 tribo po. And they fought against them, right? Yeah. At sila po ay laban po sa isa't isa. So like this, the Christians also have the battle against enemy. At katulad po nito, tayo po mga Kristiyano ay nakikipaglaban sa ating mga kaaway. Then, to be a good soldier of Christ, what is important? To be a good soldier of Christ. Kaya't upang maging mabuting kawal ni Kristo, ano pong mahalaga? Yeah. The first, we should serve Christ as our Lord. Una po, kailangan po paglingkuran natin si Kristo bilang Panginoon. So according to the Bible, we should believe in 2 things. Sinasabi po sa Biblia na kailangan po nating maniwala sa 2 kasalanan. Yeah. The first, Jesus is our Savior. Una po, si Jesus po ang ating tagapagligtas. And second, Jesus is our Lord. At ikalawa po, si Jesus naman po ang ating Panginoon. That's why we call Him Jesus Christ. Kaya tinatawag po natin si Jesus na Jesucristo. So what is the meaning of the Christ? Ano pong ibig sabihin ng Kristo? The Christ. Yeah, it means Savior. Ang ibig sabihin po nito ay tagapagligtas. So when we got saved, we believed in Jesus as a Christ, right? Kaya't nung naligtas po tayo, pinaniniwalaan po natin na si Jesus po ay Kristo. Tama po? And also after salvation, we should believe in Jesus as our Lord. At pagkatapos din po nating maligtas, kailangan din po nating paniwalaan na si Jesus po ay Panginoon. It means Jesus is my master. Ang ibig sabihin po nito, si Jesus po ang aking master. And Jesus is the owner of my life.
At si Jesus po ang nagmamay-ari ng aking buhay. Because Acts chapter 20, verse 28, God purchased the church through His precious blood, right? Kaya sinasabi po sa Gawa chapter 20 verse 28, binili po ng Panginoong Hesukristo ang iglesia sa pamamagitan po ng kanyang dugo. My life is not mine. Ang buhay ko ay hindi sa akin. My life is His. Ang buhay ko ay sa kanya. The owner of my life is not me, but God. Ang nagmamayari ng aking buhay ay hindi ako, kundi ang Diyos. And it means, as a soldier of Christ, Jesus is my commander, my general. Ang ibig po sabihin nito, kung ako po ang kawal ni Kristo, si Jesus po ang aking master at ang aking commander. Yeah. Acts chapter 2 verse 36. Please open your Bible. Tingnan po natin sa ating Biblia, Gawa chapter 2. Acts chapter 2 verse 36. Gawa chapter 2 verse 36. Acts chapter 2 verse 36. Acts chapter 2 verse 36. Gawa chapter 2 verse 36. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Yes. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, to whom you crucified, the both Lord and Christ. Kaya't dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. So we should believe in Jesus as a Lord, as a Christ. Kaya't kailangan po nating paniwalaan si Jesus bilang Panginoon at Kristo. Yeah. So it means, especially as a Lord, the Jesus is my master. Ang ibig sabihin po nito, si Jesus po na aking Panginoon ay aking master. Especially, let's think about the soldiers. How about the life of soldiers? Pag-isipan naman po natin yung buhay po ng mga kawal. That they should follow the commandment of general, right? Kailangan po nilang sumunod sa kautusan po ng general. Tama po? They should obey the commandment of general. Kailangan po nilang sumunod sa batas po ng kanilang general. The soldiers, they don't have their own plan. Yung mga kawal po, wala po silang sariling plano. They should obey what general commands. Kailangan lang po nilang sumunod kung ano po ang sinabi sa kanila ng kanilang general. For example, the general can command me, go there and fight against them. Halimbawa po, inutusan po ako ng general na pumunta ka ron at lumaban. Then what should I do? Ano pong gagawin ko? If I am soldier, what should I do? Kung ako po ay kawal, ano pong gagawin ko? I should go there, I should fight, right? Kailangan ko pong pumunta doon at kailangan ko pong makipaglaban. Tama po? Can I say like this? Kaya ko bang sabihin ng ganito? Sir, I don't like. Sir, hindi ko po gusto. I'm busy. Busy po ako. I don't want to fight against them. Ayaw ko pong makipaglaban sa kanila. I want to return to my home. Gusto ko na pong umuwi sa amin. Is this good attitude of soldier? Ito po ba ay maganda pong attitude ng isang kawal? No. Hindi po. Soldier must obey his commandment of general. Ang kawal po, kailangan niya pong sundin kung ano po ang inutos sa kanya ng kanyang general. Okay, brothers and sisters. Are you a soldier of Christ? Mga brothers and sisters, kayo po ba ay kawal ni Kristo? Are you soldier of Christ? Kayo po ba ay kawal ni Kristo? Yes. Who is not soldier of Christ? Sino po dito ang hindi po kawal ni Kristo? Yes, you answer that you are soldier of Christ. Kaya't kung sumagot po kayo, kayo po ay kawal ni Kristo. Then, how about your life? How about your life? Paano naman po sa inyong buhay? What did you do as a soldier? Ano pong ginagawa nyo bilang mga kawal? And what will you do as a soldier of Christ? At ano pong gagawin nyo bilang kawal po ni Kristo? The church is army of God. Ang iglesia po ay hukbo ng Diyos. In the wilderness, the camp of Israel was army of God. Sa
Ilang po ang kampo po ng mga Israelita ay hukbo ng Diyos. That's why God said, "You are my armies." Kaya sinabi po ng Diyos, kayo ay hukbo ko. Then who is army of Christ in this world? Kaya sino naman po ang hukbo ni Kristo dito sa sanlibutan ito? Church. Ang iglesia po. But sometimes, I don't want to follow church. Subalit minsan po iniisip po natin, hindi ko gustong sumunod sa church. Next week, there will be Bible seminar. Next week po may Bible seminar. Let's join. Kailangan ko pong We dumalo. need sacrifice. Kailangan ko magsakripisyo. We need to follow up the newcomers. Kailangan kong magdala ng mga newcomers. But sadly, sometimes there are some brothers and sisters who don't want. Subalit may mga brothers and sisters po na ayaw. I don't like. Ayaw ko. I am tired. Pagod ako. I am busy. Busy ako. I don't want. Ayaw ko. Is this mind of Christ? Is this mind of soldier of Christ? Ito po ba'y pag-iisip ng kawal ni Kristo? Even though Jesus is my Lord and Master and Commander General, but sometimes there are some brothers and sisters who don't want to follow Him. Kahit po si Jesus po ay aking Kristo at ang aking commander, may mga brothers and sisters po minsan na ayaw pong sumunod sa Kanya. That's why not everyone is good soldier of Christ. Kaya't hindi po lahat ay mabuting kawal ni Kristo. Who is good soldier of Christ? Sino po ang mabuting kawal ni Kristo? Obedient Christian. Ang masunuring Kristiyano po. The Christian who served the Christ as a Lord. Ang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, sa kay Jesus bilang Panginoon. Because we were bought by His blood. Dahil tayo po ay binili niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. The 1 Corinthians chapter 7. Sa unang Korinto, chapter 7. The 1 Corinthians chapter 7 verse 22 and 23. Unang Korinto, chapter 7, verse 22 hanggang 23. Yeah, 1 Corinthians chapter 7 verse 22 and 23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon, gayon din ang tinawag nang siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Yes. Maybe you understand these verses. Maaari po na unawaan niyo po itong Bible verse na ito. Yeah, for he who is called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Likewise, he who is called while free is Christ's slave. Verse 23. You were bought at the price. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin ay malaya sa Panginoon, gayon din ang tinawag nang siya'y malaya ay alipin ni Kristo. Yeah, Kayo'y binili sa halaga. We are bought as we are bought at a price. Tayo po ay binili sa halaga. Yeah. In your heart, brothers and sisters, sino po ba ang real master? Who is a real master in your life? Sa puso po natin, mga brothers and sisters, sino po ang tunay na master sa buhay natin? Who is first in your heart? Sino po ang nauuna sa puso natin? Yeah, many are answering like, yes, Christ is first in my heart. Marami pong sagot na katulad po nito. Oo, si Jesus ang nauna sa aking puso. But life is not like what he answered. Subalit, ang kanyang buhay ay hindi katulad sa kanyang sagot. Even though I am saying, yes, Christ is first, but in fact, my life is first, not church. Kahit sinasabi niya po na, oo, si Jesus ang nauna sa aking puso, subalit sa katunayan po, para po sa kanya, ang kanyang buhay ang nauuna at hindi ang iglesia. Even though I am calling to God, Lord, Lord, but my life is not like, not as a slave of Christ. Kahit tumatawag po siya na Panginoon, Panginoon, subalit ang kanyang buhay naman po ay hindi po gaya po ng alipin ni Kristo. Even though I share the testimony in front of brothers and sisters, yes, Christ is my Lord, I want to live for God, but in fact, I don't like to follow Jesus. Kahit sinasabi niyo po sa kanyang testimony na, oo, si Kristo ang aking Panginoon,
Subalit sa katunayan po, ayaw niya pong sumunod kay Kristo. What do you think? Ano po sa tingin ninyo? How about your life? Ano naman po sa inyong buhay? What is evidence that you are following Jesus Christ as a slave? Ano pong mga patotoo na sumusunod po kayo kay Jesus? We cannot follow Jesus through our mouth only. Hindi po natin kayang sumunod kay Jesus sa pamamagitan lamang ng ating mga bibig. Sunday only. I am attending church. Tuwing linggo lamang ako aattend sa church. But after sermon, I am living according to my own will, not according to the God's will. Subalit pagkatapos po ng sermon, ako po ay uuwi na dahil po ito po ang aking kalooban at hindi kalooban ng Diyos. Even though I am praising to the Lord, you are my Lord, but whenever I have a chance to choose something, I am choosing my way, not according to God's will, but according to my own will. Kaya't kahit niluluwalhati ko ang Panginoon, mas pinipili ko pa rin yung aking sariling kalooban at hindi ang kalooban ng Diyos. If I am living like this is not life of soldier, right? Kung naninirahan ako ng katulad nito, hindi ito ang buhay ng mabuting kawal. Tama po? Sometimes, always, we should be honest before God. Kailangan po tayo maging tapat sa harap po ng Panginoon. Am I a good soldier? Ako po ba ay mabuting kawal? So Jesus said, Luke chapter 6. Sinabi po ni Jesus sa Lucas chapter 6. Luke chapter 6 verse 46. Lucas chapter 6 verse 46. Luke chapter 6 verse 46. Lucas chapter 6 verse 46. Luke chapter 6 verse 46. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Yes. The very important verse here, right? Ito po ay napakahalagang bersikulo. Tama po? Because this is what Jesus said. Sapagkat ito po ang sinasabi po ni Jesus. Yeah, let me read again. But why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Babasahin ko po ulit. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? This should be question to me individually. Ito po ay kailangang itanong sa atin sa individual nating katayuan. The brothers and sisters, please ask yourself. Mga brothers and sisters, itanong niyo po ito sa inyong sarili. Why do you call me Lord, 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 but why you don't do what I say? Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Why you don't do what I teach? Bakit hindi ninyo ginagawa ang tinuturo ko? Why you don't do what you have learned? Bakit hindi ninyo ginagawa ang natutunan nyo? Why you don't do what you have listened? Bakit hindi ninyo ginagawa ang napakinggan nyo? This is what Jesus asked to you. Ito po ang tinatanong ni Jesus sa inyo. Through our testimony, through our mouths, we are calling God Lord, Lord, but our life is not as a soldier of Christ. Sa pamamagitan po ng ating mga testimony at sa pamamagitan po ng ating bibig, tayo po ay tumatawag sa Panginoon, Panginoon, subalit hindi naman po ganun ang ating buhay. Actually, there are many brethren who are living as a soldier of Christ. This is true. Sa katunayan po, madami po mga brothers and sisters na mabubuting kawal po. But sometimes, there are some brethren who don't live as a soldier of Christ. Subalit minsan po, may mga kapatid po na hindi po nabubuhay bilang kawal ni Kristo. So, to be a good soldier of Christ, we should serve Christ as a Lord, right? Do you understand? Kaya't upang maging mabuting kawal po ni Kristo, kailangan pong natin paglingkuran si Jesus bilang Panginoon. And second, to be a good soldier of Christ, we should participate in war. At ikalawa po, para maging mabuting kawal po ni Kristo, kailangan po nating spiritual battle.
Kailangan po nating ugaliin na magkaroon po ng spiritual na pakikipagdigma. In other words, we should participate in suffering. Kailangan po magkaroon po tayo ng pananampalataya sa ating mga pagdurusa. Yes. Because soldiers are needed to fight, right? Dahil ang mga kawal po, kailangan po nating makipaglaban. Okay, main chapter again, 2 Timothy chapter 2. Please go back to the main chapter. 2 Timothy chapter 2 again. Tingnan po muli natin sa ikalawang Timoteo chapter 2. Chapter 2 verse 3 and 4. Chapter 2 verse 3 at 4. Yeah, verse 3 only. Basa po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Yes, verse 3. You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Verse 3 po, makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Yeah. Jesus. What does this mean? Ano pong ibig sabihin nito? Yeah, we should join in the suffering of Christ. Kailangan po nating makipagtiis po sa kahirapan po ni Kristo. Our general is fighting against enemy, but if we don't fight together, this is not life of a soldier of Christ, right? Ang ating pong general ay nakikipaglaban, kaya kung hindi po tayo makikipaglaban na kasama niya, ito po ay hindi buhay ng kawal ni Kristo. Maybe you already had learned many times about the meaning of fellowship. Maaari po narinig na po natin ng maraming beses kung ano po ang kahulugan ng salitang fellowship. So what is the biblical meaning of fellowship? Subalit ano po ang kahulugan ng fellowships na Of the sinasabi po Bible? sa Biblia? Do you know? Alam niyo po ba? The sharing in suffering of Christ. Ang ibig sabihin po nito ay pakikipagtiis po sa kahirapan ni Kristo. Yeah. The Philippians chapter 4 verse 14. Please open. Philippians chapter 4 Tingnan po natin sa Filipos chapter 4 verse 14. verse 14. Yeah. The memory. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Yeah, verse 14. Nevertheless, you have done well that you shared in my distress. Verse 14, gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian. Well, I don't know exactly about the Tagalog version. So in the Cebuano version, in this verse, in English, shared in my distress. The Cebuano version, fellowship. Yeah, the meaning is fellowship. Hindi ko po alam kung ano po ito sa Tagalog, subalit sinasabi po dito sa Cebuano na ito po ay fellowship. Yeah, because this meaning is fellowship. Ang ibig sabihin po nito ay fellowship. Yeah. Even though I am attending church with my body, but if I don't join in sacrifice, this is not biblical fellowship. Kaya't kahit dumadalo po ako sa church, kung hindi po ako makikisama sa sakripisyo, ito po ay hindi fellowship. That's why the Apostle Paul said, share with me in the suffering for the gospel. Kaya't sinasabi po ni Apostol Pablo na kailangan po nating makisama sa pagtitiis at sa kapighatian. Yeah, 2 Timothy chapter 1, verse 8. Ikalawang Timoteo chapter 1. 2 Timothy chapter 1, verse 8. Ikalawang Timoteo chapter 1 verse 8. Okay. Let's read together. 3, 2, 1. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Yes. Share with me in the sufferings for the gospel according to the power of God. Makipagtiis ka alang-alang sa ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Yeah. So, as a Christian, against the world, against Satan, against my own flesh, there is a fighting battle every day. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay nakikipaglaban araw-araw sa sanlibutan, sa dyablo at sa ating laman. So to join fellowship, we should take a win against my flesh, right? Kaya para po sa fellowship, kailangan po nating manalo laban sa ating sarili. Tama po? So this morning, maybe you felt that tired, right? Ngayong umaga po, maaari po naramdaman natin na tayo po ay pagod. Tama po? I'm very tired. Pagod pa ako.
I want to skip today. Gusto ko na lang hindi dumalo ngayon. But all of you, you took a win against your flesh, right? Subalit lahat po tayo, nanalo po tayo laban sa ating laman. So whenever we join in the fellowship, we should take a win against my flesh. Kaya para po maka-attend po tayo sa mga fellowship, kailangan po nating manalo laban sa ating sariling laman. And sometimes there is a temptation of Satan. Minsan po, may mga temptation po si Satan. And also there are busy life in the world. At minsan po, may busy po ang ating pamumuhay dito sa mundo. Yeah. So to join in the suffering of Christ, in the fellowship, in Bible seminar, evangelism, we should fight against enemies. Kaya't upang makadalo po sa mga fellowship, sa mga Bible seminar at sa pag-iebanghelyo, kailangan po nating manalo laban sa ating laman. Yeah. So Bible said, flee from suffering or share in suffering. What does God say? Sinasabi po sa Biblia, ano po ang pipiliin mo? Umalis po sa paghihirap o manatili sa paghihirap? Brothers and sisters, what did Apostle Paul say? Ano Flee from the suffering and share in the suffering. Ano pong sinasabi ni Apostol Pablo? Umalis sa paghihirap o makisama sa paghihirap? Yes, we should join, right? Kailangan po nating makisama. Tama But po? Apostle Paul said, flee from the useful lust. Subalit sinabi po ni Apostol Pablo, kailangan po nating umalis mula po sa ating makalamang pagnanasa. So to be a good soldier of Christ, we should be separated from the sin and we should join in suffering. Do you understand? Kaya't upang maging mabuting kawal po ni Kristo, kailangan po nating makisama po sa paghihirap. Yeah. So, what is the purpose of our life? Ano po ba ang layunin ng ating buhay? Why am I living in this world? Bakit po tayo nabubuhay sa sanlibutan ito? Brothers and sisters, what is the purpose of your life? Mga brothers and sisters, ano po ang layunin ng ating buhay? Just to live in this world? Upang mabuhay lang ba sa mundong ito? To earn the money? Para po magkaroon ng mga pera? To raise my children? Upang palakihin ang aking mga anak? To study? Upang mag-aral? To get the high-ranking position? Upang magkaroon po ng mataas na posisyon? As a soldier of Christ? O bilang kawal ni Kristo? What is the purpose of our life? Ano pong layunin ng ating buhay? Only one purpose. Isa lang po ang layunin. Saving lost souls. Ang pagliligtas po sa mga ligaw na kaluluwa. To save lost souls, we should fight. At upang makapagligtas po ng ibang mga kaluluwa, kailangan po nating makipaglaban. Against the world, against Satan, against my flesh. Laban po sa sanlibutan, laban sa dyablo, at laban sa sarili ko. And then we should fight through church. At kailangan po nating makipaglaban sa pamamagitan po ng iglesia. Bakit po? Because church is army of God, right? Dahil ang iglesia po ay hukbo ng Diyos. Tama Even po? though there is a soldier, very good soldier, but if he fights without army, he cannot take a win against enemy, right? Kaya't kahit may isa pong mabuting kawal, kung makikipaglaban po siya nang hindi kabilang sa isang hukbo, hindi po siya mananalo. Tama po? That's why to save lost souls, we should participate in the suffering of a church. Kaya't upang makapagligtas po ng kaluluwa, kailangan po nating ugaliin na magkaroon ng pananampalataya at makisama sa paghihirap. Okay. And then, third, to be a good soldier of Christ, what is important? Ikatlo po, upang maging mabuting kawal ni Kristo, ano pong mahalaga? Church should be first. Kailangan po, ang iglesia po ang mauuna. What should be first? Ano pong kailangan mauna? Brothers, sisters. What should be first? Yeah, church. Yeah. As a soldier, let's think about, as a soldier, between nation and family, what should be first? Pag-isipan po natin bilang kawal, sa pagitan po ng bansa at ng pamilya, ano pong mas mahalaga? Between nation and family, which one should be first as a soldier? Sa pagitan po ng bansa at pamilya, alin po ang kailangan mauna bilang mga kawal? Yeah, bansa. Nation.
Bansa po. Let's think about, if soldiers don't protect nation, family will be killed by enemy. Am I right? Kaya't kung hindi po protektahan ng isang kawalang bansa, maaari pong mamatay ang kanyang pamilya. Tama po? Am I right? Tama po ba? To protect my family, we should protect nation. Kaya't upang protektahan ang aking pamilya, kailangan ko munang protektahan ang bansa. To save my family from eternal destruction, church should be first. Kaya't upang maligtas ko ang aking pamilya mula sa walang hanggang kapahamakan, kailangang unahin ko ang church. Very important. Ito po ang napakahalaga. Why we are called as a soldier of Christ? Bakit po tayo tinawag bilang mga kawal ni Kristo? Because we should protect the church from enemy. Kasi kailangan po nating protektahan ang church laban po sa mga kaaway. Because we should protect our church from sin. Kailangan po nating protektahan ang ating church laban sa mga kasalanan. If we protect the church from enemy, we can save our family who are not saved through church. Kaya't kung napoprotektahan po natin ang ating church, maliligtas po ang ating pamilya. Sometimes we can see some brothers and sisters who think like this. Minsan, nakikita po natin ng mga brothers and sisters na nag-iisip ng ganito. To save my family. Gusto kong maligtas ang aking pamilya. Family should be first. Kaya kailangan, pamilya ang unahin ko. Whenever I go to the church, my father, mother are angry to me. Kaya kapag pumupunta ako sa church, laging nagagalit sa akin ang aking tatay at nanay. Then how to evangelize? How to evangelize? Paano ko sila may evangelize? That's why whenever my father and mother are angry, I will not go to the church. Kaya kapag nagagalit sa akin ng aking mga magulang, hindi na ako pumupunta sa church. Yeah, looks the wise idea, right? He think it looks the wise idea. Kaya yung kanyang pag-iisip ay hindi po ganong kagandang pag-iisip. He thought is the looks a good idea. But this is not good way. Subalit ito po ay hindi po mabuting paraan. If we focus on family first, not church, it looks a good way to evangelize. Kung magpo-focus po siya sa pamilya niya po muna bago ang church, maaaring ito po ay magandang paraan para mag-evangelize. Yeah, maybe his family will be peaceful. Maaari po ang kanya pong pamilya ay magkaroon po ng kapayapaan. Whenever family are angry, if he does not go to the church, yes, family will be peaceful. Maaari po kung siya po ay mananatili po sa kanyang family at hindi po pupunta sa church, maaari po maging payapa ang kanyang pamilya. But remember, subalit kailangan po nating alalahanin, evangelism will be more difficult. Ang pag-evangelize po ay magiging mas mahirap. Who can open their heart? Paano po mabubuksan ang kanilang puso? Only God can open, right? Ang Diyos lamang po makakapagbukas sa kanilang puso. For evangelism, we need the power of the Holy Spirit. Kaya sa pag-evangelize po, kailangan po natin ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. But where is the work of the Holy Spirit? Subalit nasaan po ang gawa ng Espiritu Santo? In church. Nasa church po. Do you understand? Naintindihan niyo po? If soldier protect the nation, family can be saved. Like this, if we think church is first, we can save our family from eternal destruction. Kaya't kung ang isang kawal po, inuna niya po ang bansa, maaari pong maligtas ang kanyang pamilya. At katulad po nito, ang isang Kristiyano po, kapag inuna niya po ang church, maaari pong maligtas ang kanyang pamilya mula po sa walang hanggang kapahamakan. Yeah, church should be first. Church po ang kailangang mauna. Do you know the Uriah? The Uriah? Do you know Uriah? Uriah. Uriah. One soldier of David. Kilala niyo po ba si Uriah? Isa Let's pong open Bible. kawal po ni David. 2 Samuel chapter 11. Tingnan po natin sa ikalawang Samuel. There is one good example as a good soldier. 2 Samuel chapter 11 verse 11.
Ikalawang Samuel chapter 11 verse 11. So, who is the wife of the Uriah? Sino po ang asawa ni Urias? Bathsheba, di ba? Yes. So, the David committed adultery with the wife of Uriah, right? You know? Si Haring David po ay nangalunya po sa asawa po ni Urias. Okay, look at me. I will explain background first. Look at me. So, when Israel people had joined in the battle outside against the enemy, Kaya't nung ang mga Israelita po ay ay dumalo po sa pakikipagdigma, the David didn't join, right? si Haring David po ay sumali din po. Because David became lazy. Subalit si Haring David po ay naging tamad. And then he committed the sexual immorality together with the wife of Uriah. At siya po ay nangalunya sa asawa po ni Urias. Yeah. So, what happened? The verse 5, the woman conceived. The wife of Uriah conceived. Kaya't sa verse 5 po, ang babae ay naglihi. Ang asawa po ni Urias ay naglihi. So, who's the baby? Kanino po itong anak? The David, right? Kay Haring David, tama So, to po. hide this sin, he had a plan to call Uriah so that he may sleep with his wife. Then no one can think that baby is from David, right? Kaya't upang itago po ang kasalanan na ito, tinawag niya po si Urias at tumulog po katabi ang kanyang asawa upang ang isipin po ng ibang tao ay kanyang anak ito. That's why even though the battle was not ended, the David called Uriah to sleep together with his wife. Kaya kahit yung pakikipagdigma po ay hindi pa po tapos, tinawag po ni David si Urias at inutusan po na tumulog po katabi ang kanyang asawa. But Uriah, what did he do? Subalit ano pong ginawa ni Urias? Did he sleep with his wife or not? Tumabi po ba siya sa kanyang asawa? Verse 11, let's read together. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ni Urias kay David, ang Kaban, ang Israel, at ang Juda ay naninirahan sa mga tolda at ang aking Panginoong si Joab at ang mga lingkod ng aking Panginoon ay nagkakampo sa parang. Pupunta ba ako sa aking bahay upang kumain, uminom at sumiping sa aking asawa? Habang buhay ka at buhay ang iyong kaluluwa, hindi ko gagawin ang bagay na ito. Because David suggested him, take a rest together with your wife. Dahil inutusan po siya ni David na kailangan po niya magpahinga kasama ang kanyang asawa. But Uriah rejected. Subalit ito po ay hindi sinunod ni Urias. Shall I then go to my house to eat and drink and to lie with my wife? Pupunta ba ako sa aking bahay upang kumain, uminom at sumiping sa aking asawa? Okay, look at me, brothers and sisters. Inside of the heart of Uriah, which one is first? Sa puso po ni Urias, alin po ang nauna? Nation of Israel and his wife. Ang bansang Israel po ba o ang kanyang asawa? Yes, nation of Israel, right? Tama po, ang bansang Israel. Because he knew that if he does not protect Israel, who can protect his wife? Dahil nalalaman niya po na kung hindi niya po protektahan ang bansang Israel, sino makakapagprotekta sa kanyang asawa? Do you understand? Naintindihan niyo po? Very, very important. Ito po ay napakahalaga. Why we should seek God first? Bakit po kailangan po nating hanapin muna ang Diyos? To save our family. Upang maligtas po ang ating mga pamilya. Do you understand what I say? Naunawaan po niyo? Very, very important. Napakahalaga po nito. So if we focus on church, then we can have a misunderstanding that how can I evangelize my family who don't like church? But remember, if we seek God first, God will help us to evangelize. Maaari po kung iisipin po natin kung uunahin ko palagi ang church, paano ko may evangelize ang aking pamilya? Subalit kailangan po nating tandaan na kapag inuna po natin ang Diyos po ang bahalang magbigay po sa atin. That's why Jesus said, Luke chapter 14. Kaya't sinabi po ni Jesus sa Lucas chapter 14,
Luke chapter 14, Lucas chapter 14, verse 26 to 27. verse 26 hanggang 27. 26 to 27. Okay. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napopoot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagpapasan ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Yes. What does this mean? Tama po. Ano pong ibig sabihin po nito? Don't have a misunderstanding. It does not mean that we should hate our family, right? Wag po tayo magkaroon ng misunderstanding na kailangan po nating hindi ibigin ang ating pamilya. What does this mean? Ano pong ibig sabihin nito? Yes, we should love our family. We should respect our also parent. But it means God should be first. Do you understand? Yeah. About the priority. Kailangan po nating ibigin ang ating pamilya, subalit kailangan po nating malaman na ang Diyos po ang maging prioridad natin. Okay, look at me, brothers and sisters. What is the biggest help for our family? Ano po ang pinakamalaking tulong sa ating pamilya? In front of God, what is the biggest help for our family? Para sa harap po ng Diyos, ano po ang pinakamalaking tulong sa ating pamilya? Giving them a money? Pagbibigay po ba ng pera? Also, money also is helpful. Ang pera po ay maaaring tulong din. Giving them a gift? Pagbibigay po ba ng regalo? Also, this is helpful to them. Ito rin po ay tulong po sa kanila. What is the most important help for my family? Subalit ano po yung pinakamahalagang tulong sa ating pamilya? Salvation, right? Kaligtasan po, tama po? Do you understand? Even though we help them physically, but if I don't evangelize them, kaya kahit tinutulungan po natin sila sa kanilang physical na pangangailangan, kung hindi po natin sila ma-evangelize, what will happen? Ano po mangyayari? They will be suffered in the hell forever. Maaari po silang magdusa sa impyerno ng walang hanggan. How wrong? So we should help our family who are not saved to be saved through church. Kaya't kailangan po nating tulungan ng ating mga pamilya upang maligtas po sa church. So life for church can save our family who are not saved. So please think about who can evangelize well to their family. Kaya't pag-isipan po natin, sino po ang kaya makipag-evangelize sa ating pamilya? Those who are abide in church well, right? Yun pong nakakapanatili sa church, tama po? Long ago, I had a chance to have a fellowship with one brother. Dati po, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makapag-fellowship po sa isang brother. He told me like this. Ganito po ang sinabi niya sa akin. When I was brother, do you know why I am in the church? Tinanong po siya, brother, alam niyo po ba kung nandito ako sa church? Why? Bakit po? He said, to save my parent. Sinabi niya, upang iligtas ang aking magulang. To save my parent, I decided to abide in church always. Upang iligtas ang aking mga magulang, napagdesisyonan kong manatili sa church. Yeah. This is the mind of soldier of Christ, right? Ito po ang pag-iisip ng kawal ni Kristo. Yes. So, the King David, King Solomon, they did their best to build a temple. Kaya si Haring David po at si Haring Solomon, ginawa po nila ang kanilang makakaya upang makapagtayo po ng templo. Especially the David, he spent his mammon and wealth to build a temple. Kaya si Haring David po, inilaan niya po ang kanyang kayamanan upang makapagtayo po ng templo. He prepared everything for temple. Inihanda niya po lahat para sa templo. You know what is the reason? Ano po kaya ang dahilan nito? First Chronicles chapter 22. Unang Kronika chapter 22. The first Chronicle chapter 22 verse 5.
Unang Kronika, chapter 22, verse 5. First Chronicle chapter 22 verse 5. Chapter 22 verse 5. Unang Kronika, chapter 22, verse 5. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sinabi ni David, si Solomon na aking anak ay bata pa at wala pang karanasan, at ang bahay na itatayo para sa Panginoon ay kailangan maging kahanga-hanga, bantog, at maluwalhati sa buong lupain. Ako'y maghahanda para doon, kaya't naghanda si David ng maraming kagamitan bago sumapit ang kanyang kamatayan. Yes. We can see the heart of David, right? Makikita po natin dito ang puso po ni David. What is the first in his heart? Ano pong una sa kanyang puso? His house and temple of God. Yung kanya po bang bahay o ang templo ng Diyos? Temple of God. Ang templo po ng Diyos. So he said, the house to be built for the Lord must be exceedingly magnificent, the famous and glorious throughout all countries. Sinabi niya po, ang bahay na itatayo para sa Panginoon ay kailangan maging kahanga-hanga, bantog at maluwalhati sa buong lupain. In his heart, temple of God was best, rather than all countries. Para po sa kanyang puso po, ang bahay po ng Diyos ang pinakamahalaga. How about our life? How about our heart? Paano naman po sa ating puso? Temple of God is shadow of church. Ang templo po ng Diyos ay ang ating church. Okay, look at me, brothers and sisters. Between temple of God and church, which one is more important? Sa pagitan po ng templo ng Diyos at ng church, alin po ang mas mahalaga? Which one is more important? Alin po ang mas mahalaga? Church, right? Church po. Am I right? Tama po. Temple of God was built by sacrifice of the Israel people, but church was established by death of Christ. Which one is more precious and valuable and important? Ang templo po ng Diyos ay ginawa po noon ng mga Israelita, samantalang ang church po ay nabuo dahil po sa pagdanak ng dugo ni Kristo. Alin po ang mas mahalaga dito? Church. Church po, tama po. David, he did his best for temple. Si David po, ginawa niya po ang kanyang makakaya para po sa templo. Like this, we should do our best for church. At katulad po nito, kailangan gawin din po natin ang ating makakaya para naman po sa church. So here, what did he share? I will now make preparation for it. So David made abundant preparation before his death. Dito po, sinabi po niya, ako'y maghahanda para doon. Kaya't naganda si David ng maraming kagamitan bago sumapit ang kanyang kamatayan. So there are many schedules to prepare Bible seminar, summer retreat, diba? In church, right? Madami po tayong schedule sa church, katulad po ng Bible seminar at mga summer retreat. Many churches are thankful to Tanoan Church because you have many activity to prepare many things here in retreat center. Madami po mga brothers and sisters, nagpapasalamat po sila sa Tanawan dahil po madami pong schedule ng Tanawan Church ng mga Bible seminar katulad nito. Maraming preparation. Madami pong paghahanda. So David, he prepared abundant for God. At si David po, naganda po siya ng malaki para po sa Panginoon. Why? Bakit po? Temple of God was first in his heart. Dahil ang templo po ng Diyos ang nauna sa kanyang puso. That's why he spent everything. Kaya't siya po ay everything. Lahat. Ginamit niya po lahat para po sa templo ng Diyos. Why? Bakit po? In his heart, God is all. Dahil sa puso po niya, ang Diyos po ang nauna. So chapter 29. So what did he sacrifice? Tingnan po natin sa chapter 29. Chapter 29 verse 3. Verse 3. Okay. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Bukod dito, bilang karagdagan sa lahat ng aking ibinigay para sa bahay ng aking Diyos, may pag-aari akong ginto at pilak, at dahil sa aking pagmamalasakit sa bahay ng aking Diyos, ibinibigay ko ito sa banal na bahay. Yeah. How wonderful sacrifice, right?
Napakaganda po nitong sakripisyo na ito. Tama po? Over and above all that I have prepared for the holy house, my own special treasure of gold and silver. Bukod dito, bilang karagdagan sa lahat ng aking ibinigay para sa bahay ng aking Diyos, may pag-aari akong ginto at pilak. He consumed his all gold and silver, not for his house, but for house of God. Ginamit niya po lahat po ng kanyang kagamitang ginto at pilak, hindi po para sa kanyang sariling bahay, kundi para sa bahay po ng Diyos. Because he knew temple of God protects Israel. Dahil alam niya po na ang templo po ng Diyos ang pumoprotekta sa Israel. When temple was filled with the glory of God, Israel nation was protected by God. Kaya't nung ang templo po ng Diyos ay napuno po ng kaluwalhatian niya, ang bansang Israel po ay naprotektahan. But because Israel people disobeyed the God's commandment, that's why the glory of God was gone away. At that time, Israel was conquered by other nations. Kaya't nung sumuway po ang mga Israelita sa utos po ng Diyos, ang kaluwalhatian po ng Diyos ay nawala po sa kanilang templo, Like at this, ang bansang Israel po ay nasakop. if church is filled with the Holy Spirit and glory of God, yes, we can save many lost souls. At katulad po nito, kung ang ating church po ay napupuno po ng kaluwalhatian at ng Espiritu Santo, But because of our laziness, because of our hidden sin, because of the disobedience, if church is not filled with the Holy Spirit, many lost souls will go to the eternal fire. subalit dahil po sa ating mga pagsuway at mga hindi pagsunod, kung hindi po mapupuno ang church ng Espiritu Santo, maaari pong madaming kaluluwang hindi maligtas. So what should be first in our life? Ano pong kailangan nating unahin sa ating buhay? The word or church? Ang sanlibutan po ba ang church? Church. Ang church po. Do you understand? Naunawaan niyo po? Very, very, very important. Ito po ay napakahalaga. That's why, what is Israel life? Temple center. Kaya ano po ang Israel? Ito po ay center po ng templo. So what is the Christian life? Ano naman po ang ating pamumuhay Kristiyano? Church center. Ito naman po ang sentro ng church. So, main chapter, 2 Timothy. Tingnan po muli natin sa ikalawang Timoteo, Chapter 2. chapter 2, To be a good soldier of Christ. upang maging mabuting kawal po ni Kristo. Chapter 2, verse 4. Chapter 2, verse 4. Chapter 2, verse 4. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito, yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagdala sa kanya. Yes, no one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. What does it mean? Ano pong ibig sabihin nito? Good soldiers of Christ are not entangled by their own life. Ang mga mabubuting kawal po ni Kristo ay hindi nakikisangkot sa mga bagay ng kanyang buhay. Which means, what is the first? Ano pong nauuna? Church first. Ang church po muna. Okay, do you understand? Naunawaan niyo po? Yeah. So, there are many examples in the Bible Madami pong mga halimbawa sa Bible as a good soldier of Christ. bilang halimbawa po ni Kristo. Yeah. So there are many examples, but because of the lacking of time, let's find the one person, the Timothy. Tingnan po natin ang isang halimbawa po, si Timoteo. Philippians chapter 2, verse 21. Tingnan po natin sa Filipos chapter 2. He had shown the life of the good soldier of Christ. Here in verses, the Philippians chapter 2, verse 21. Tingnan po natin sa Filipos chapter 2 verse 21, 21 and 22. 21 po at 22. Okay? Okay, basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Hesukristo. Ngunit nalalaman ninyong subok na si Timoteo kung paanong naglilingkod ang anak sa ama, ay kasama ko siyang naglingkod sa Ebanghelyo. Yes. When the many didn't seek God first, Timothy only, in his heart, the gospel and God church were first.
Nung nalalaman po niya na marami po ang hindi po inuuna ang Diyos, si Timoteo po, inuna niya po ang Ebanghelyo at ang church po sa kanyang puso. And also, not only Timothy, but also Epaphroditus. Hindi lamang po si Timoteo, kundi rin po si Epaphroditus. Also, he was a good soldier of Christ. Si Epaphroditus din po ay Why? mabuting kawal po ni Kristo. Okay, look at me. Do you know the Epaphroditus? Kilala niyo po ba si Epaphroditus? Because of him, the Paul wrote the Philippians. Apostle Paul wrote Philippians. Dahil po kay Epaphroditus, si Apostol Pablo po, sinulat niya po ang aklat po ng Filipos. Because when Apostle Paul was in prison, the Epaphroditus helped him. Dahil nung nasa bilangguan po si Apostol Pablo, tinulungan po siya ni Epaphroditus. But he became sick, Subalit siya po ay nagkasakit almost death. at malapit na po sa kanyang But even kamatayan. though he was sick, he didn't care about his sickness. Subalit kahit siya po ay nagkasakit, hindi niya po inisip ang kanyang sakit. And instead of his health, he cared Apostle Paul. Kaya sa kabila po ng kanyang sakit na nararamdaman, inuna niya po si Apostol Pablo. In his heart, church was first. Sa kanyang puso po, ang church po ang nauuna. Because of that, do you know what happened? Dahil po dito, alam niyo po ba kung anong nangyari? He was almost dead, Siya po ay muntikan ng mamatay. but his sickness was healed. Subalit, ang kanyang sakit po ay nawala. Why? Bakit po? God first in his heart. Dahil ang Diyos muna po ang nasa puso So niya. Apostle Paul was pleased. Kaya't si Apostol Pablo po ay natuwa. So he wrote Philippians. Kaya't isinulat niya po ang aklat ng Filipos. So, chapter 2, verse 25. Kaya po sa chapter 2, verse 25, 25. ngunit iniisip kong kailangan pa ring isugo sa inyo si Epaphroditus na aking kapatid, kamanggagawa at kapwa-kawal, ang inyong sugo at lingkod para sa aking pangangailangan. Yeah, Bible said he is fellow soldier. Sinabi po dito sa Biblia na si Epaphroditus po ay kapwa-kawal. But why? Why he became soldier of Christ, good soldier of Christ? Bakit po siya naging mabuting kawal ni Kristo? Verse 30. Sa verse 30 po, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nabingit siya sa kamatayan na isinusuong sa panganib ang kanyang buhay upang punan ng kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Yeah, look at me, brothers and sisters. Even though he was sick, Kahit si Epaphroditus po ay may sakit, which one is first? His health and church. alin po ang inuna niya? Ang kanyang kalusugan o ang church? Church. Why? Bakit po? He already got saved. Kasi naligtas na po siya. He was ready to die. Handa na po siyang mamatay. Even though he died, where will he go? Kahit po siya ay mamatay, saan po siya mapupunta? In heaven. Sa langit po. Brothers and sisters, if you die, where will you go? Mga brothers and sisters, kung kayo po ay mamamatay, saan po kayo mapupunta? In heaven, right? Sa langit po. Yes. He was ready to die. Siya po ay handa pong mamatay. He was not afraid of death. Hindi po siya takot sa kamatayan. His concern is destiny of lost souls. Ang iniisip niya lamang po ay ang kapakanan po ng mga ligaw na kaluluwa. So he realized that if I help Apostle Paul, many can be saved through him. Kaya't naunawahan po niya na kung mayroon po siyang Apostol Pablo, marami pong ligaw na kaluluwa ang maliligtas. So his concern is not his life, but destiny of lost souls. Kaya't ang iniisip niya po ay hindi ang kanyang buhay, subalit Yes. ang buhay ng mga ligaw na This kaluluwa. is the life of good soldier of Christ. Ito po ang buhay ng mabuting kawal ni Kristo. God first. Ang Diyos po muna. Church first. Ang church po ang mauna. Evangelism first. Evangelism po ang mauna. And last, At ang Okay. huli po, to be a good soldier of Christ, upang maging mabuting kawal po ni Kristo, what is important? ano po ang mahalaga? Yes, we need weapon Kailangan po natin ng sandata to fight against the world and Satan and flesh. Kailangan po natin ng sandata upang makipaglaban po laban sa sanlibutan, sa diablo So Bible at sa said, laman. yeah, we need whole
armor of Holy Spirit, whole armor of God. Kaya sinabi po sa Biblia, kailangan po natin ng buong sandata para ng Diyos. Yes, Ephesians, please open your Bible. Tingnan po natin sa aklat ng Efeso, Ephesians chapter 6, Efeso chapter 6, the verse 10 Efeso chapter 6, verse 10, hanggang 13. 10 hanggang 13 po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Yes, verse 13. Therefore, take up the whole armor of God. Sinabi po dito sa verse 13, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Then we can fight. At mahahanap po natin, And verse 14 to 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. kaya't tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan, na suot ang baluti ng katwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Yes. So, especially the verse 16, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. At sinasabi rin po sa verse 16, kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Yeah. So, because there are many offense, the attacking of Satan, so we need to protect our Christian life with faith. Nalalaman po natin na marami pong palaso si Satanas, kaya kailangan po nating protektahan ang ating Christian life. And while we protect our life by faith, and also we should attack. Hindi lamang po natin po protektahan ang ating pamumuhay Kristiyano, kailangan din po nating umatake. With what? Gamit How po alin? to tackle win against Satan and world and flesh. Paano po tayo mananalo laban sa sanlibutan, kay Satanas at sa laman? Verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Verse 17 po, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yes. Salita ng Diyos. So this is a weapon to tackle win against enemies. Ito po ang sandata natin na kailangan nating gamitin upang manalo po laban sa ating mga kaaway. Okay, look at me, Francis. Okay, almost finished. Yeah, very, very important. Ito po ay napakahalaga. Who can tackle win against the world and Satan and flesh? Sino po ang kayang manalo laban sa sanlibutan, laban kay Satanas at laban sa laman? Those who are filled with the word of God. Sila pong mga napupuno ng salita ng Diyos. Not only reading, Hindi lamang po pagbabasa. but also meditation. Ganon din po sa pagmameditate. The reading, meditation, and listening, and memorizing. Yeah, those who are filled with the words of God can tackle win. Pagbabasa po, pagmameditate, at pag-memorize po ng mga Bible verse, sila po mga napupuno ng salita ng Diyos, sila po ang mananalo. This is very, very important. Ito po ay napakahalaga. I hope that all brothers and sisters are reading the Bible well, right? Every day. Kaya't umaasa po ako na lahat po ng brothers and sisters ay nagbabasa po ng Bible araw-araw. Which one is the best friend to you, cell phone or Bible? Alin po ang inyong kaibigan? Ng cellphone po ba o Biblia? I hope there is no TikTok Christian. Do you know TikTok Christian? Umaasa po ako na wala pong mga TikTok na Kristiyano. Not TikTok, SNS. TikTok. Hindi You po, know what it mean? Alam niyo po ba ang TikTok? Huh? There are many thirsts because I don't read the Bible. Madami na pong alikabok ang Biblia dahil hindi po ako nagbabasa. Every Sunday, TikTok. Kaya tuwing Sunday po hinihipan po ang Biblia. Because TikTok. no reading.
Dahil hindi niya po So ginagamit ang every kanyang Biblia. Sunday inside the room, there is dust. Kaya tuwing linggo po, madami pong alikabok ang kanyang Every Biblia. Sunday morning, tick tock. Tuwing Sunday po, hinihipan niya po ang That's kanyang why Biblia. if the preacher says, let's find out the Genesis, but he is looking for the Genesis in the New Testament. Where is the Genesis? Kaya kapag sinabi po ng preacher na hanapin po ang Genesis, hinahanap niyo po ang Genesis sa bagong tipan. Let's find out the Philemon. Philemon is a Philemon church. Philemon is a church or name? Kaya't kapag sinabi Name po of ng... man or name of church? Kaya't hindi nga rin po kilala si Philemon kung ito po ba ay church o pangalan po ng tao. Oh, you don't know? Hindi niyo po ba kilala si Philemon Philemon? is not church, right? Si Philemon po ay hindi po So tao. anyway, we should close to the Bible. Kaya't kailangan po, lumapit po tayo sa salita ng Diyos. So always we need a slogan like this: back to the Bible, back to the Bible. Kaya't kailangan po natin ng slogan, pabalik po sa Biblia. So if we are filled with the words of God, we can be good soldier who can fight against enemies. Then we can save many lost souls in our life. Kaya't kung napupuno po tayo ng salita ng Diyos sa ating buhay, tayo po ay magiging mabuting kawal at mapagtatagumpayan po natin ang ating tatlong kaaway at makapagliligtas po tayo ng maraming mga ligaw na kaluluwa. Do you understand? Naunawaan niyo po? Then finally, so if we become the good soldier of Christ like this way, then who will be pleased? At kung tayo po ay magiging mabuting kawal sa pamamagitan po ng apat na ito, sino po ang pinakang matutuwa? Yeah, Christ will be pleased. Si Kristo po. Yeah, as a general, Bilang ating general. as the master. Bilang master po natin. Okay, so finally, let's open Bible main chapter, 2 Timothy chapter 2, Tingnan po muli natin sa ikalawang Timoteo chapter 2. verse 4. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 4. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito, yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Yes. If we live as a good soldier of Christ, who will be pleased? Kaya't kung nabubuhay po tayo bilang mabuting kawal ni Kristo, sino po ang matutuwa? No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito, yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala Yeah. sa kanya. So if we live as a good soldier of Christ, God will be pleased. Kaya't kung tayo po ay magiging mabuting kawal ni Kristo, masisiyahan po si Kristo. Okay, look at me. This is very important. How can we please God? Paano po natin mabibigyang kasiyahan ang Panginoon? Not by our word, but by life as a soldier of Christ. Kailangan po nating mabuhay bilang mabuting kawal ni Kristo. Okay, do you understand? Naunawaan niyo po? Yes. We should fight. At that time, God will be pleased. Kailangan po nating makipaglaban at mabibigyang kasiyahan po natin si Jesus. If I don't do anything, even though I am going to church, God will not be pleased. At kung wala naman po tayong gagawin, hindi po masisiyahan si Jesus. Yeah, we need the action. Kailangan po natin ng gawa. Yeah, we need the real life as a soldier of Christ. Then God will be pleased. Kailangan po sa buhay natin maging mabuting kawal po tayo ni Kristo upang masiyahan po siya. So, I hope that all of us will be good soldier of Christ before Jesus returns. Kaya't umaasa po ako na lahat po tayo ay maging mabuting kawal po bago po dumating muli si Kristo. Yeah. Okay, thank you for listening today. Let's pray. Maraming salamat po sa pakikinig. Tayo pong lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We gather together here to listen to your word. Kami po ay nagkatipon-tipon ngayon upang pakinggan po ang inyong salita. We have learned the life of the good soldier of Christ, and also we have learned what we should do. Naunawaan po namin ngayon kung ano po ang buhay ng mabuting kawal ni Kristo at kung ano po ang dapat naming gawin. The Lord, according to the what we have learned today, please let us live as a good soldier of Christ.
Base po sa napag-aralan po namin, tulungan niyo po kami na maging mabuting kawal po ni Kristo. so that we may take a win against enemies. Upang manalo po kami laban po sa aming mga kaaway. And also, please let us save many lost souls in our life. Pakiusap, ipahintulot niyo po na makapagligtas po kami ng maraming ligaw na kaluluwa sa aming buhay. There are many lost souls who are ruled by the Satan. Marami pa pong mga ligaw na kaluluwa ang nasa ilalim pa po ni Satanas. So please help us to save them from eternal destruction, from the power of Satan, Kaya't pakiusap po, tulungan niyo po kami na maligtas po sila. so that we may please God in our life. Upang mabigyang kasiyahan po namin ng Diyos sa aming buhay. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We depend everything in your hand. Umaasa po kami, iniiwan po namin lahat sa inyong maluwalating kamay. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo, kami po ay nananalangin. Amen. Amen. Okay. Maraming salamat po.